payat. youngest. Ang youngest ko is mataba. Kasi ang problema dyan, yung sinasabi ko sa inyo na emotional problem sits in. Yung parang, ang mga ginagawa kasi ng tao ganito eh. If they are deprived, hindi sila kakain ng mga meat, ganyan, pero kakain sila ng sa ibang pwede kainin. Like sweets. Kakainin nila ng marami. Like, kakainin nila ng marami. Kagaya ko ngayon, I'm overweight 7 pounds now. Because of the wheat bread. Wheat bread. Kasi ang wheat talaga, mataas ang ano niyan. May fiber siya, pero mataas din ang carbohydrate content niya. If you look at the glycemic index. Kasi hindi ko naman palagi mabibili yung 57% fiber na bread eh, when I travel. So I eat bread na, kung minsan, sasabihin natin brown, rye, mga ganyan. Pero mataas ang carbohydrate content. And dito sa Negros, mayroon kaming, ang cancer patient, yung sinasabi ko sa inyo, si Honey Grace, yung anchor woman ng ABS-CBN, mayroon siyang bakery. She is producing bread which is high fiber. So far, that's the highest fiber that you can find all over the Philippines. It's 57% fiber with zero fat, zero sugar bread. So hindi naman palagi may supply yun kasi siya rin nagsusupply sa mga cancer patients sa Manila. So, ang masasabi ko na talagang pag biglain mo, madi-deprive ka. So you will eat a lot of things na pwede kainin na sobra. Like, may isa akong bisita dito, galit na galit siya sa vegetarian. Na dito sila galit na galit sila sa vegetarian. Kasi, nung naglalakad na kami dyan, sabi sa nurse sila, mga nurse na balikbayan, pumunta dito. Galit na galit siya talaga every time basta ma-mention ko lang ang vegetarian, umaalsa siya talaga, diyan siya nakaupo. I beg to disagree, doctor, about vegetarianism. Ganyan talaga, sinasapar ako palagi. Alam mo, naglalakad kami, anong tinanong ko siya, ma'am, why are you so negative about vegetarian? Sabi niya, lumabas ka agad, sabi niya sa akin. Alam mo, yung parang kapatid ko sa Amerika, parang asawa ko, she is my companion, babae rin yun, dalawa sila eh. And she is Seventh-day Adventist, sabi niya. Pero namatay siya sa heart attack. Hindi siya kumakain ng meat. Pero sabi ko, ma'am, may kinakain siya na iba. That causes, that triglycerides to rise up. Sabi ko, baka nag-i-indulge siya sa rice or bread. Pag sabi ko ng bread, anong salita niya? Yan pala ang culprit. Kasi matutulog na lang kami, nandito pa yung isang bread, sir. Sabi niya eh. Ayan. Kaya yun ang nagpatay sa kanya. Kasi kung minsan tayo, sinasabi lang natin eh. Kagaya no when I was lecturing in Capiz, may isa naman doon, sabi niya, yung kaibigan ko kumain na ng half na pakwan, diabetic siya, namatay siya kinaumagahan dahil sa kalahating pakwan. Sabi ko, ma'am, hindi siya namatay sa pakwan. Because the glycemic index of fruit is only 20 to 29. Paano siya mamamatay? Sabi ko, kumain siya ng maraming kanin. Before, kumain siya ng kalahating pakwan. Kasi ang kanin ang culprit eh. Di ba? Yung bangungot, the Asian disease. Kanin ang problem. Or carbohydrate. Hindi naman wala naman bangungot sa Amerika. Dahil hindi naman sila kumakain ng kanin. Di ba? Yung brown rice. Yung white bread, that's the worst. Pandesal, Dok. Pandesal natin ngayon, ang pandesal, Sugar. be careful of your pandesal now because pandesal now has bitsin. Ay, Yes, they put MSG in your pandesal, kaya malinam na ang pandesal nyo kahit kainin nyo lang na pandesal eh. Kaya know your source of your food. Pero Doc, di ba sabi mo yung Japan Japan naman is vegetable based. Yes. How about yes. Ajinomoto? Di ba Ajinomoto Japan is not because it is monosodium glutamate. Okay. Ang umami ng Japan, pag pumunta ka sa mga Japanese, ang umami nila, fermented seaweeds yun, na piniferment nila sa molasses or brown sugar. Pero di ba Ajinomoto is Yes, introduced but in Japan? yes. Pero ang Ajinomoto ngayon, sa American na mostly. At saka lahat ng American food. Kaya nga uniform ang flavor natin eh. Noong isang araw, nandun ako sa Iloilo, nag-lecture ako doon sa CPU, may mga pharmacists and mga ganyan kasi university day nila. Ang isang question sa akin, totoo ba doktor, na pag nagpa-immunize ang bata, may MSG na pumapasok sa katawan nila?
Yes, there is. Because that's business of America. Yung agar na pinapatubuan nila ng bacteria to be placed into you for measles, for anything, nilalagyan na nila ng MSG, you know why? Para may familiarization na sa neuron ng bata. Na pagpunta niya 4 years old ng anak mo, pupunta sa Jollibee, McDonald's, Kentucky, ma-identify na ng neurons niya that this is the food. That's the business of America. Kaya hindi nila maalis ang MSG sa mga New World pagkain nila. Order. Kasi gusto nila, ang gatas lang ng Amerika is very, very bad. May antibiotics lahat yun. Pag uminom ang anak mo ng gatas na galing sa Amerika, mai-immune siya sa antibiotic na simple. So what will you do? Pag nagkasakit siya, hindi siya gagaling sa ordinary amoxicillin. Bibili ka ng cephalosporin, third generation antibiotic, which is expensive. Kaninong pera yon? Amerika. Kasi maibebenta nila. Before, they are just selling their tanks, their ammunitions, bullets. Ngayon, gamot. Dominate all the other. So what milk is good for the kid? Maghanap ka ng milk that is from Breast milk. Australia. Breast is the best. Breast milk is the best. milk. You cannot have it. Soya is the next. Basta hindi GMO. Soya At soya, be careful din kayo na wag din kayo bumili ng soya na galing sa US. GMO. Because it's GMO din. I'm buying soya from Canadian soy. Canadian soy. Kasi makikita nyo naman ang raw material. Pag bilog ang soya at walang mata, GMO yon. Pag mayroon pa siyang parang beans na slit, hindi yan siya GMO. Kasi you cannot replant GMO eh. Kailangan bumili ka ng seed sa kanila ulit. That's their business eh. Realistang ano?